Patawid sa intersection ng puting van na ito sa Silay City, Negros Occidental at sinalpok ito ng parating na truck galing sa kanan. Napunta sa kabilang lane ng van at nabangga ang sasakyang may kuha ng dashcam ng disgrasya. Sugatan ng 7 magkakaanak na sakay ng van na ihahatid dapat sa airport. Ayon sa Silay City Police, posibleng nawala ng preno ang dump truck. Di nagbigay ng pahayag ang may-ari ng dump truck. Pinalaya ang driver nito pero naharap pa rin sa mga reklamo. Sa Bilar, Bohol, nahulog sa bangin ng isang bus. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat ng 30 sakay nito. Iniimbestigahan kung nagkaproblema sa manibela ng bus kaya di ito nakontrol ng driver. Ilan sa mga dominanteng inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Mula sa pag-alis sa singil para sa systems law sa kuryente hanggang sa pagpapagaan ng buwis ng mga Pinoy. Iginit niyang final and binding ang 2016 arbitral ruling at pumalag din sa mga humahamak sa ating pagka-Pilipino. Ang highlights ng ikalimang sona ng Pangulo sa report ni Ivan Mayrina. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ilan sa mga pinalakpak ang pahayag niya, dikit sa sikmura at bulsa ng mga Pinoy. Isa na riyan ang tila sumbat niya sa mga power utility. Bakit mga customer ang pumapasan sa mga kuryenteng nananakaw o nawawala habang dumadaloy sa mga kawad o yung system loss sa mga bill? Bukod dyan, may patong pa itong buwis. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Alinsunod sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act, isa ang system loss sa mga bayaring pwedeng ipasa ng mga utility sa kanilang customer. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Hindi lang buwis sa kuryente ang natalakay. Ipinanawagan ng Pangulo sa Kongreso na tulungang guminhawa sa mga pasaning buwis sa mga kumikitang Pinoy, gaya ng mga tax exemption at amnestiya. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Kaugnay rin sa kuryente ang pagsusulong ng Pangulo ng alternative sources of energy para maging mura ang kuryente sa Pilipinas. Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Iniulat din ng Pangulo ang pagsisimula ulit ng drilling sa Malampaya Facility kung saan anya may untap na reserbang 222 billion cubic feet ng natural gas na kayang mapailawan ng mahigit 1.5 milyong bahay hanggang 2034. Gayon din ang paggawa ng mga kontrata para sa production ng hydrogen power, pati pagyakap ng Pilipinas sa nuclear energy. Muli niyang binuhay. Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Sinabi rin ng Pangulo na wala nang atrasan ng pagyakap natin sa artificial intelligence. AI is here to stay
And so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We must ensure our global competitiveness. Isa sa mga magiging sentro nito sa bansa ang binanggit niyang Pac Silica Industrial Hub sa New Clark City na magbibigyan niya ng dekalidad na trabaho at magpapalakas na ekonomiya. Nabagitin niya ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan at ang posibleng rocket launch test sa 2027. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean Aerospace Company. Isa rin sa mga pinakapinalakpakang pahayag ng Pangulo ang kanyang pag-iit sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. We celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Ipinaalala niya ang diwa ng ating pagiging Pilipino gamit ang mga titik ng ating pambansang awit. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. For me, that's a very good response sa mga nangyari sa loob ng isang linggo. From claiming Batanes, from the racist video, at sa pang-haharas na naman ng Chinese Coast Guard sa ating BFAR, and of course, sa recent incident sa Ayungin. Nangako naman ng Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako, kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura at ang mga mas pinalawak na benepisyong pangkalusugan. Ivan Mayrina, GMA News. Una sa mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang paghabol at paghabla sa mga nangurakot sa mga flood control project. Doon binanggit niyang malapit na rin kasuhan ng pinsan niyang si Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ni Representative Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Hindi daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama at ang tamaan niya ay sumunod sa proseso at hayaang ebidensya ang magsalita. Nanindigan si Romualdez na wala siyang ginagawang iligal at handa raw siyang patunayan ito. Higit sa pagpapanagot sa mga tiwali, iginit din ni Pangulong Marcos ang pagbawi sa mga pondong dapat ay napunta sa mga mahalagang proyekto para sa taong bayan. Iniulat niya na mula sa 25 bilyong pisong nabawi sa mga akusado, mahigit 800 milyong piso ang agad na ibalik sa kaban ng bayan. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Bago ang SONA ng Pangulo kung saan natalakay ang mga kaso ng karahasan at banta sa paaralan, may mga eskwela na namang naperwisyo ng mga online threat. Sa Cagayan de Oro City, nagkansela ng klase ang 5 paaralan matapos kumalat ang bantang pamamaril ng ilang binatilyo na nagpakita pa sa ilang viral video ng mga baril at mga bala. Sumuko ang isa sa mga binatilyo. Nag-post din siya ng video at linilaw na biro lang daw ang ginawa.
Pero ayon sa pulisya, wala silang itinuturing na biro sa mga ganitong uri ng banta. Mas pinaigting na ang seguridad at police visibility sa mga paaralan sa lungsod. Nakatanggap din ng mga banta ang ilang paaralan sa Sapad, Lanao del Norte. Agad namang nag-deploy ng mga pulis sa mga eskwelahan. Kanina sa zona ng Pangulo, iginit niya ang pagprotekta sa mga mag-aaral mula sa mga mapanganib na impluensya at anumang mapagsamantala. Kasunod ito ng trahedya sa Tacloban kung saan 3 mag-aaral ang nasawi ng mamarilang 2 estudyante. Nagbigay pugay ang Pangulo sa 3 biktima at nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang mga naulila. We have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Bago ang talumpati ni Pangulong Marcos, nagkatensyon sa rally kontra SONA sa Quezon City. Nagkagulo ang mga pulis at ralista habang inaaresto ang isa sa mga ralistang nanutok umano ng pulis. Itinanggi naman yan ng mga ralista. Nagkasakitan din habang dinadakip ang ilang naaktuhang pinipinturahan ang pader ng substation ng Meralco. Sa kabuuan, mahigit 50 ang inaresto. Sa kabila ng tensyon, sinabi ng PNP na generally peaceful ang SONA 2026. Puna ng nagkaisa Labor Coalition, malayo sa realidad ng mga Pilipinong manggagawa ang SONA ng Pangulo. Hindi raw nabanggit ang mga krisis na hinaharap ng mga Pilipino tulad ng mababang sahod at tumataas sa presyo ng mga bilihin. Sabi naman ng Partido Manggagawa, tanging mga manggagawang above minimum ang sahod ang makikinabang sa tax exemption na nabanggit ng Pangulo. Ang utos naman ng Pangulo na alisin ang systems law sa electric bill, wala rin daw saysay dahil maliit lang na porsyento ito sa sinisingil sa kuryente. Wala pang tugon dyan ng Pangulo o ang palasyo. Hindi raw aalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa kabila ng gumugulong na impeachment trial laban sa kanya. Never gonna happen. Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Sinabi yan ng bise sa dinaluhang event ng Filipino community sa London, UK nitong Sabado. Pinunapan ng bise ang umano'y dami ng anyay buwaya sa bansa na dahilan daw na napipilitang magkanya-kanya ang mga Pilipino. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Pangulo at ng Palasyo kaugnay sa pahayag ng bise. Bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Okta Research. Mula sa 54% noong Marso, 49% ang nakuhang trust rating ng Pangulo nitong Hulyo. Katumbas yan ng bawas na 5 percentage points. Bumaba rin sa 47% ang mga nasiyahan sa trabaho ng Pangulo sa nagdaang 3 buwan. 8 percentage points ang ibinaba niyan mula sa dating 55%. Si Vice President Sara Duterte bumaba ng 8 percentage points ang trust rating. 47% na lamang ito mula sa dating 55%. Nabawasan din ng 5 percentage points ang kanyang performance rating. 45% na lamang ito mula sa 50% noong Marso. Ayon sa Okta Research, ang nakuhang National Trust Rating at National Performance Rating ng BISE ay ang pinakababa sa available trend series. Isinagawa ang non-commissioned survey nitong July 4 to 11. July 6 nagsimula ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ginawa ang survey via face-to-face interviews sa 1,000 at 200 probability respondents edad 18 pataas. Meron itong plus or minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Bago ngayong gabi, binaha dahil sa thunderstorms ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Maynila, muling nalubog sa hanggang gutter na baha ang Taft Avenue. Hanggang gutter din ang tubig sa Espanya kaya bahagyang bumagal ang trapiko. May baha rin sa Blumentritt sa Sampaloc
mula P. Margal hanggang Dapitan. Ramdam din ang malakas na buhos ng ulan sa EDSA Timog Avenue at iba pang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, habagat ang sanhi ng pag-ulang may kulog at kidlat. Batay sa thunderstorm advisory ng Pag-asa kaninang pasado alas 8 ng gabi, apektado ng malakas na ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon at Nueva Ecija. Pinatay sa loob ng kanyang bahay ang isang lola sa Mangaldan, Pangasinan. Nadatnan ng kanyang anak ang 85 taong gulang na biktima na may pasa sa mukha. Na-recover ng pulisya ang 2x2 na kahoy na ginamit umano sa krimen. Tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen ang pagtanggap ng cash gift ng biktima mula sa gobyerno. Pero hindi raw nagtagumpay ang salarin dahil naibigay na ng biktima ang pera sa kanyang anak. May person of interest na ang pulisya. Sa Malasiki, Pangasinan, dead on arrival sa ospital ang 2 lalaking pinagbabaril. Ayon sa kapatid ng isa sa mga biktima, nakatambay lang ang 2 nang barilin sila ng mga di pa kilalang salarin. Isang babae namang nadamay sa pamamaril. Dinala siya sa pagamutan at maayos na ang kondisyon. Iniimbestigahan pa ang krimen. Always ready sa anumang digmaan? Game, pati sa arcade. Yan ang behind the scenes ng isang eksena sa Task Force Firewall, kung saan naka-cosplay si Isa Kylie Padilla bilang amihan. At si Miguel Tan Felix na gumaganap bilang Galo, nag-cosplay naman as Pagaspas. Biro ni Miguel, ganito raw mag-day off si amihan at si Pagaspas. Kulitan, kantahan at sayawan sa isang shelter para sa mga abandoned and abused children and teens sa Antipolo City. Ang birthday for a cause ni Barbie Forteza who's turning 29. Bago pa siya bumisita, na curious na raw siya nang makabili ng painting ng dagat na gawa ng isang bata mula sa shelter. Ang naging ibig sabihin niya para sa akin when I saw that painting na ang dami pang posibilidad sa buhay. A lot of good opportunities waiting for you. There is peace, knowing the uncertain, and that you are not alone. It really helped me kasi without knowing, I was going through something also at the time. Shube at rata na si Tonet sa The Master Cutter, may matutuklasan na magdudulot daw ng napakalaking pagbabago sa serye. Ang hint, nasa pinag-usapang teaser poster. Aubrey Carampel, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.